everyone. Ayan, medyo galing ako sa puyat. Meron akong second job at full-time din to, pero weekends lang. So, saka ko na-explain. Ang topic ko for today is kung ano yung mga cons ni MedPro, kung ano yung mga disadvantages niya. So, konti lang naman yung disadvantages ni MedPro kasi actually, halos lahat naman ng agency na nagpapalipat dito, syempre may mga pros and cons. So, ano ba yung mga disadvantages or cons ni MedPro? Number one, walang night and weekend differentials. So, siguro ang masasabi ko lang is yung contract ko, walang weekend and night differentials. Siguro pwede nyo tong i-discuss sa MedPro pagka once na magsasign na kayo ng contract. Another cons ni MedPro ay kung mataon na ikaw ay ma-assign sa ERM. Kasi bawat mga nurses merong ERM or parang journey guide. Parang yun yung pinaka-manager mo, yun yung pinaka-go-to person mo sa MedPro. Pag nataon na na-assign ka sa ERM na medyo hindi helpful, medyo by the book siya, hindi siya nag-extra mile sa pagtulong sa'yo, ay kawawa ka. Kasi yung akin, sobrang helpful. Kumbaga, above and beyond. Tama ba? Above and beyond yung naibigay niyang help sa akin. So, yun yung isa sa mga cons. At another con ni MedPro ay pagka mag-work ka ng second job, kailangan mo pang magpaalam. Kailangan pa ng approval nila para ma-sure na walang conflict of interest. So, yun yung mga cons na pwede kong i-discuss sa inyo. Mag-iisip pa ako ng ibang cons. Busy lang talaga ako ngayon kasi ang dami kong racket. Kailangan para mabuhay. Charing. Okay, yun lang. Bye!